Hello Pisces, and mga rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nagka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin ang mga messages ninyo. We have Five of Pentacles. We have the King of Swords. And we have the Four of Pentacles. Ayan. So, Pisces, most likely, ang iba sa inyo dito, baka you are isolating yourself because meron kayong pinoproblema and maaring that is related to money na pinoproblema ng iba sa inyo rito. Maybe there are financial obligations na kailangan ninyong tugunan or kailangan ninyong bayaran, and maybe you are lacking money. No? Pwedeng ganon. Pwede rin na ang iba sa inyo rito, baka merong mga hindi inaasahang pagkakagastusan, and syempre hindi inaasahan, kaya maaaring hindi ninyo napaghandaan, hindi kayo nakapag-save, maaaring ganon. So, maaaring yan ang pinoproblema ng iba sa inyo, na problema ka, no? Siguro, because of that, no? Yung mga kailangan mong bayaran, mga ganon. But, kung makikita mo yung card, diba, ang liwanag, diba, madilim dito sa part na ito. And this represents madilim dito sa bandang meron tao. And ang liwanag sa taas, diba, yung door na ito, nandito yung keyhole, nandito yung susi. And this light, no, that represents hope. Diba? Laging may pag-asa. Okay, Pisces, pinapakita lang sa'yo ng spirit dyan na laging may pag-asa. No? If you are going to focus on hoping for the best possible outcome, lalo-lalo na sa panahon na tayo may mga problema, rest assured, no, na there will be help coming in. Kasi alam mo sa puso mo na meron pang pag-asang matugunan ang problema mo, masolusyonan ang problema mo. So, if you are going to focus on this negative energy, so for sure, mas lalong magbibigat ang pakiramdam mo. Mas lalong pwedeng manganak pa yung problema na yan. Diba? Kaya mas magandang doon ka bumaling sa pag-asa, no? Kasi when you are hoping for the best possible outcome, and yung subconscious mo, yung may tatanim yan sa subconscious mo, and your subconscious is eventually yan kung ano ang nilalaman niya, yan na din ang mangyayari. Yan ang maa-attract mo na energy sa buhay mo. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Whenever you have problems, don't lose hope. Okay? Don't lose hope. Always hope for the best possible outcome. At saka, kapag hopeful ka, kapag positive energy ang pinoproject mo, mag-a-attract ka ng mga positive na sitwasyon, positive na experience, positive na tao, and you will experience, attract help, no, from other people. Kasi lalo-lalo na kung hindi ka rin naman humihingi ng tulong sa iba, 'di ba? At kung kayo'y nagdadasal, humihingi kayo ng tulong sa universe, there will be people, no, na kahit hindi mo hinihingian ng tulong, merong lalapit sa'yo. Merong ipapadala sa iyo ang divine universe. Kaya isa din dito sa dapat nating tandaan is when we are praying for help, when we are asking for help from the divine, at tapos merong mga dumating, merong kakatok sa puso mo and want to help you, tanggapin mo. Okay? Tanggapin mo ang tulong na yan because maybe yan na ang padala sa iyo na tulong ng divine universe. Kasi when God is helping us, diba, He is using other people to bring kung ano man ang kailangan natin. He is helping us through channel. Diba? Kaya kapag nagdadasal ka ng tulong, at yun na nga, kapag may taong dumating at nag-o-offer sa iyo ng tulong, tanggapin mo. Kasi possible na yan ay padala na ng divine universe sa iyo. Okay? At maaring yun na ang makakatulong sa iyo na masolve ang problema mo. Okay? At we have the King of Swords. No? Maaari na yung taong ito ang pwedeng tumulong sa iyo. Si King of Swords ang pwedeng maging daan ng tulong na kakailanganin mo. This could be someone na pwedeng siya mismo ang magdala sa iyo ng tulong.
ng in-kind, ng pera. Maaaring ito yung taong baka a-applyan mo to ng loan, 'di ba? Or baka meron ditong baka merong mag-o-offer talaga sa iyo na magpautang, or maaring merong magbibigay sa iyo, 'di ba? Or maaring meron ka din namang talento or meron kang skill na pwedeng nakakailanganin din niya at pwedeng kunin ang serbisyo mo para na matugunan din ang kanyang pangangailangan din, and in exchange, 'di ba, babayaran ka, and you never know, baka yung bayad niya yun talaga ay sapat para sa pangangailangan mo. Yung mga ganun ba, no? Or this could be someone na hihingian mo ng advice at maaaring siya yung magre-refer sa'yo sa kung saan mga opisina or sa kung kanino man na tao na maaaring siya ang magiging daan para matugunan mo yung mga pangangailangan mo sa pera. So, pwedeng ganun din ang sitwasyon. We have Four of Pentacles. Four of Pentacles is about money. So, this could be a lesson para sa'yo, or this could be a reminder para sa'yo, na moving forward, you need to manage, or you need to learn to manage your money wisely, Baka ito yung dapat ninyo din na tandaan na moving forward, kapag natapos na yung mga bayarin mo, kung ano-ano mga asikasuhin mo pa, this could be the lesson na kailangan ninyong laging isa-isip or laging i-practice na from here on, na whenever you have money, pag-isipan mong mabuti saan ito mapupunta, 'di ba? Siguro ito na din ang reminder para sa inyo to manage your resources wisely, magkaroon kayo ng financial discipline, matuto kayong magkaroon ng budget plan para, 'di ba, hindi kung saan-saan lang napupunta ang inyong pera, para na mas magandang meron kang guide, no? Kung sa pagdating ng ine-expect mong money, alam mo kung saan mo ilalagak ang pera, alam mo kung saan mo i-allocate, alam mo kung ano yung dapat na i-prioritize, 'di ba? Yung mga financial obligations, ano yung mga dates na dapat na mga due date, mga bayarin, mga ganon. 'Di ba? Para maisasaayos mo ang pagpapatakbo mo ng inyong kaperahang aspeto. Okay? Para hindi ka na dumating sa puntong nauubusan ka ng pera. Kasi hindi mo na monitor kung saan talaga dapat mapunta ang iyong pera. No? So, it feels like to me that is a reminder para sa'yo, no? Na matuto ka na mag-budget. Okay? Kasi baka ang iba sa inyo, ganon. No? So, if that message doesn't resonate with you, just leave it for someone else. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. We have Revealing Radiance. My light illuminates the world. Napakaganda. Kasi maaring ito yung inyong mission sa buhay. Maybe you are also a very inspirational person. Maaring ikaw din ay ikaw din yung nakaka-touch din sa buhay ng maraming tao. Maybe you are also helping other people in any way you can, and maaring you are making a difference as well in the lives of many people. Maaring nakakatulong din yung mga advice mo sa kanila, maaring nagiging inspirasyon ka din ng maraming tao, yung gano'n. Maybe marami din tao ang tumitingala sa'yo, yung gano'n, na-inspire sila sa'yo. So, we also have being in the flow. I am in the flow with the universe. Ayan. So, this is really very good, no? If you are just going with the flow with the divine. Diba? Kasi kapag tayo ay, pag ganito tayo na we're going with the flow with life, parang in a way, we are surrendering to God. No? And when we are surrendering to God, ibig sabihin nito, nagtitiwala tayo sa Kanya 100%. Kaya pinapaubaya natin sa Kanya yung buhay natin. Inaalay natin ang buhay natin sa Kanya. And mapapansin din ninyo na when you are just going with the flow, with the divine, you are listening and following what your intuition is telling you. Kasi divine guidance yon. When you are doing that, mapapansin ninyo na kahigaan ng buhay. 'Di ba? Kahit may mga problema, lumilipas ang araw na kahigaan. At saka pagdating ng oras, no, na kailangan mo ang kung anumang bagay, 'di ba?
dumadating yon, nangyayari yon, no? And I am talking through experience with this, yung specific na message na to, nangyari na yan sa akin maraming beses na. Kaya natuto na ako, ma-share ko lang natuto na akong talagang isurrender ang buhay ko sa Panginoon. And this message, yung parang sa tuwing lumalabas yung card na to sa reading, bumabalik ako doon sa experience ko na yon, no? Na when you are really going with the flow with life, kahit gaano kabigat, no, ng problema mo, masosolve mo yan. Kasi dadating at dadating ang tulong. Dadating at dadating yung solusyon. So, siguro, doon sa mga hindi pa na-experience ang ganon, no? Give it a try. Yung buong puso mong iaalay lang ang lahat. Diba? Sa Panginoon, you will see na gaano mang kabigat ang problema mo, lilipas ang mga araw na magaan pa rin ang pakiramdam mo. At habang nagsisikap ka na masolve ang problema mo, one day, gigising ka na lang, no? Na solve na ang problema mo. One day, gigising ka na lang na nandiyan na, unfolding na sa right before your eyes ang solusyon sa problema mo. Yung ganon. Kaya, yun. No? So this is an invitation for you. You just be in the flow with life and you will experience, you will experience miracles. So what else? We have hearing messages from Spirit. I am a clear channel for messages from Spirit. So maybe, ang iba sa inyo dito, Pisces, you are definitely listening, always listening and following what your intuition is telling you. Kasi di ba nga, dahil kong sinasabi, ang intuition natin, that is divine guidance. Those are downloads, coming from the divine. Galing yan sa Panginoon na nabaga mensahe. And when we are following that, when we are listening to it and we are trusting it at sinusunod natin, nagiging maganda ang takbo ng buhay natin. No? Kasi kapag sumusunod ka sa kagustuhan niya, 'di ba? You will be blessed. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.